Whether we like it or not, mawawala tayo sa daigdig na ito. Nagkaroon ba tayo ng impact sa buhay ng ibang tao o para sa kanila, tayo naging impact? Laging masakit ang pagkawala, ang paglayo ng isang tao mabait. Sana, hindi man ako perpekto. Pag tumitingin sa akin ang Diyos, ipinagmamayabang niya ako. At dahil sa buhay ko na kahit hindi perpekto, napapatameme ng Diyos ang tiyan. Isa sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay magaling na mangaral ay ang paggamit niya ng mga paglalarawan. Kung saan gumagamit siya ng mga bagay, pangyayari, sitwasyon na very common, very ordinary sa kanyang mga listeners upang madali nilang mag-gets ang kanyang sinasabing mensahe. At tulad ngayon sa ating gospel reading, kung saan sinabi ng Panginoon noon at sa atin na rin ngayon, kayo'y mga asin at ilaw ng sanlibutan. Maintindihan natin yan kung pagninilayan muna natin ano mga basic na gamit ng asin at ilaw sa buhay natin. Unahin natin ang asin. Alam natin ang basic na gamit ng asin, nakapagpapalasa, nakapagpapasarap ng pagkain. So much so, na kapag kulang o walang asin ang pagkain na dapat ay may asin, sasabihin mo, kulang sa lasa, kulang sa sarap ang pagkain. Kapatid, ganun dapat tayo bilang asin ng kapwa natin. We should help bring out the best in them. Dapat sa pamamagitan natin, mas sumasaya sila, mas nagiging mabuting tao sila, mas nagiging mature sila, mas naabot nila ang pangarap ng Diyos para sa kanila. Hindi ko alam kung naranasan nyo na yung, tulad ng naranasan ng Mike, tulad ng minsan naranasan ko rin, yung may taong nawalay sa buhay mo. Either namatay o nalayo ng lugar. Halimbawa, nalayo dahil kinakailangang magtrabaho, mag-aral, o kinakailangang bumukod na dahil may asawa na. Siyempre, go on pa rin tayo sa buhay. Move on pa rin. Natural yun. Pero ang buhay, there are times feeling mo, iba na. Kasi malayo o wala na siya. Hindi ka na ganun katibay. Hindi ka na ganun kasaya. Kung maging masaya ka man minsan, matutulala ka, maalala mo siya. Sabihin mo, sayang, sana nandito siya. Lalong-lalo na kung may problema ka. Because life was easier when he or she was around. Yun yung mga taong naging asin sa buhay natin. Nakapagpalasa sa buhay natin. Blessing. Now, tinanong ko kayo, naranasan nyo na ba yun? Kung hindi pa, hindi ko ipe-pray na maranasan nyo ngayon. Pero ipe-pray ko sapagkat mahal ko kayo, sana maranasan nyo rin pagdating ng araw. Kasi ibig sabihin nun, may taong naging asin at biyaya talaga sa inyong buhay. Yun kasi yung pagiging asin. Dapat maramdaman ng taong buhay natin. Yun yung mission natin. Hindi tayo lang dapat makaramdam nun sa iba. Dapat tayo rin ay magparamdam nun sa iba. Lalong-lalo na sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kaya nga sabi, you are the light. Lahat tayo. Salt and light of this world. You see, ang pagkain, marirecognize mo, kulang sa asin, walang asin. Ganon din ang buhay natin. Whether we like it or not, mawawala tayo sa daigdig na ito. And we will leave a mark, either a good mark or a bad mark. Marirecognize kapag wala na tayo, naging asin siya sa buhay ko. Hindi siya naging asin sa buhay ko. Nagkaroon ba tayo ng impact sa buhay ng ibang tao o para sa kanila, tayo naging impact? Nakatatawa nga yung iba, minsan biro lang ha. Binibiro, mga kasama, malakas pa naman, sa biroan lang. Ako? Ayoko syempre, na kapag namatay ako, na may umiiyak. Ayoko nun. Kasi gusto ko masaya. Nakatatawa yung mga taong ganyan kasi hindi mo kinakailangang i-command yan. Kasi in the first place, kung hindi ka naging asin sa buhay nila, kung dahil pa sa'yo ay naging miserable ang buhay nila, kapatid, hindi talaga sila iiyak. Kahit sa 3 araw na nakaburol ka, long playing, hindi kita malilimutan. Tapos may kanta pang, minamahal kitang tunay. Tapos may kanta pang, sana'y ika'y muling makita ko. Di ba? Kahit pa ulit-ulit na
kakantahin yan sa buhay mo, walang iiyak. Feeling ka, drama ka pa. Pero, kung naging asin ka sa buhay ng ibang tao, kung dahil sa iyo, naging maganda ang buhay nila, dahil sa mga sakripisyo mo, sukat, hindi mo na iniisip ang sarili mo, kundi sila na lang, puro sila na lang. Kung dahil sa iyo, naging maganda ang buhay nila, kung dahil sa iyo, naging matatag sila, kung dahil sa iyo, naging mabuting tao sila, kapatid, kahit sa burol mo, ang tugtog ay ting, tang, tang, tang. Magkakatuwaan yan. Sasaya yan. Pero kapag naghiwa-hiwalay na, nailibing ka na, kapag nag-iisa na yung taong naasinan ng buhay mo, kusang tutulo ang luha niya para sa'yo. Sabi sa ating salmong tugunan, hindi malilimot ang taong matuwid. Ang sabi ko, laging masakit ang pagkawala, ang paglayo ng isang tao mabait. Para tayong tanga, tatawa tapos iiyak. Doon na tayo sa ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Obvious yan. Basic yan. And I don't need to tell you how dark things are in this world. Not just right now, dati pa. Parang walang pinagbago ang mundo. Kung nagbago man, parang naging mas masama pa ito. Alam niyo kapag ako'y nagpapakumpisal, nagugulat ako. Halimbawa, elementary pupils yung pinakukumpisal ko, gugulat ako sa kasalanan. Dati, high school lang ang gumagawa. Yung mga high school ngayon, yung kasalanan, pang-college na. O di ba nag-improve tayo? Proud pa. Hindi totoo, kikilabutan ka. Ganun na. And I can imagine Satan roaming around, yelling at God like this. Nakita mo yung mundo mo na pinaliwanag mo, sabi mo pa, let there be lights. Nasaan yung light? Konti na lang. Pinadidilim ko na siya. Dami naghihiwalay, ang dami pa ring patayan, sagad pa rin ang kahirapan. Ano masasabi mo? Huwag na tayo lumayo. Be specific na lang tayo. Yung nagsisimba ngayon. Yung nagsisimba ko, mamaya hahawak pa yan sa mga kamay ng kanyang asawa. Pero pag nasa trabaho siya, ibang kamay ang hawak-hawak niya. O diba? O yan, amen ng amen. Pero kabit yan. O ayan, napakasole magdasal, kunyari pa. Pero ano ang pinagdarasal? Nagpapa 5-6 yan. Siguro ang dasal niya, Lord, ikaw yun. Sana wag akong takbuhan ng mga nautang. Itinadamay ka ba? O nakita mo yung lektor mong yon, yung nagbasa na yon, yung commentator, numero 1 chismosa yun, alam mo yon. Tagapagpahayag, hindi na ng salita ng Diyos, kundi ng buhay, ng may buhay. Yung nakikita, yung lay minister, kilala mo yon. Minister sa simbahan. Pero pag uwi sa tahanan, monster yon. Kung singhalan ng asawa, kung murahin ng kabiyak niya, napakabigat ng kamay sa mga anak niya, yung pare na yan, mabuti lang yan kapag nakasutana, di ba? Isipin ninyo, kung ano ang nagiging reaksyon ng Diyos pag ganito. Lalong-lalo na kapag totoo. Baka nakaawa ang Diyos. Baka natatameme ang Diyos. Pero isang bagay ang sinisigurado ko sa inyo. Kailanman, hindi magtatagumpay ang kadiliman sa liwanag. Kahit isang liwanag na lang yan. Hindi mo pwedeng sabing total darkness when there is a little light. Kahit aandap-andap. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Tatandaan nyo, yung nakikipag-bargain, I think it was Abraham, kung 5 na lang ang mabuti, pupugnawin mo ang mundo. Hindi. Binavalue ng Diyos kahit 5 mabuting tao lang sa buong mundo. Hindi magtatagumpay ang kasamaan hanggat may kabutihan. Kasi pagyayamanin ng Diyos ang mga buting yan. Kaya, kung may pagkakataong natatameme ang Diyos sa dyablo, sinasabi ko sa inyo, natatameme din madalas ang dyablo ng Diyos. Sapagkat madalas, sigurado ko, tinatanong din ng Diyos ang dyablo kung papaanong tinanong niya ito patungkol kay Job. You were roaming around kung saan sa ka tumitingin. Napansin mo na ba yung lingkod ko si Job? Walang katulad niya sa mundong ito. And it goes like this with us. Napansin mo ba yung lektor kong si Milet? Pinatay dati yung asawang mistaken identity. Hanggang ngayon, hindi nakukulong yung mga pumatay. Halos mabuwang yung babaeng yan dati. Maliliit pa ang mga anak nila. Pero naitaguyod niyang mag-isa. Hanggang ngayon sa akin naglilingkod siya. Kilala mo yung lingkod ko si Celso, yung lay minister ko. Tapat na asawa yon, mabuting ama yon.
Kilala mo yung lingkod kong sikat, hindi na maibibigay sa kanya yung eksaktong hinihiling niya. Pero ako'y minamahal pa rin niya. Kilala mo yung lingkod kong si Domingo, hindi korap yun. Kilala mo yung lingkod kong si Ninia. Matagal na silang walang anak. Pero hanggang ngayon, hindi nagtatampo sa akin kahit minsan. Kilala mo si Christine, stage 4 cancer. Pero hanggang ngayon, matibay ang pananampalataya sa akin. Sinisigurado ko sa inyo, sa mga pagkakataong ito, natatameme ang diablo. Sapagkat ang mga binanggit kong pangalan ay personal kong kakilala. Totoong tao. So hindi magtatagumpay ang kasamaan sa mundo hanggat may mga taong tulad nito. And my prayer is this. Sana hindi man ako perpekto. Pag tumitingin sa akin ang Diyos, ipinagmamayabang niya ako. At dahil sa buhay ko na kahit hindi perpekto, napapatameme ng Diyos ang diablo. Because that's becoming light. Yung akala mo, sobrang dilim na, halos wala ng pag-asa, and then all of a sudden, may liwanag ng kabutihan, may liwanag na dahilan upang maging masaya. Ang gara nun, halimbawa sa iyong pamilya, ang dami-dami niyong problema, ang daming gastusin, may alagain ka, may iniintindi kayo. Pero dahil napaka-faithful sa iyo ng asawa mo, dahil lumalaban ang single parent mo, dahil nandiyan nagmamalasakit sa iyo ang anak mo, dahil may kapatid kang may malasakit at may pakialam sa iyo, dahil may pinapadala ang Diyos, panakanakang mga tulong galing sa ibang tao na parang nagiging anghel sa buhay mo. Sila ang liwanag sa dilim. Ang gara nun kasi you can imagine Satan, teka, akala ko wala na, meron pa pala. Kahit ang liwanag ay aandap-andap na. Yung pagkain, akala mo wala ng lasa, itatapon man. Teka, ang buhay ay may sarap pa pala sapagkat may mga tao pa rin tulad niya. Yun ang misyon nating lahat sa mundong ito na nadirimlan na ng kasalanan ang maging asin at ilaw ng sanlibutan. Sigurado kung gusto nyo yan. Di ba gusto mo na kahit wala ka na, namimiss ka pa rin ng mga mahal mo? Na kahit wala ka na, proud pa rin sila sa'yo? Di ba gusto mo yung ipagyabang ka ng Diyos unang-una sa diablo? Na matameme ang diablo dahil sa buhay mo? Gusto natin ito. Dalawang bagay ang gawin natin dito. Briefly lang. Una, sa ating unang pagbasa, ang sabi sa atin, in principle, be selfless. Huwag mo isipin lagi ang sarili mo. Isipin mo ang kapwa mo. Kasi hindi maaasinan, hindi magkakalasang pagkain kung mananatili sa container yung asin. Kinakailangan ibutbut mo. Kinakailangan humalo ito. Hindi magliliwanag ang buong bahay kung ang liwanag ay nasa ilalim lang ng takalan. Kinakailangan ibukas mo sa ibang sarili mo. Yes, kahit pagod ka na. And this is the second thing. Sudlong dyan. Sinasabi sa atin ni San Pablo, huwag tayong mag-rely sa ating sariling kapangyarihan. Kapag tayo lamang, hindi natin kaya, dapat mag-rely tayo sa Kanya. Sapagkat after all, ang lasa natin, ang liwanag natin, ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Kanya. Ang sabi sa Psalm 34 verse 8, taste and see the goodness of the Lord. Taste, asin, see, light, the goodness of the Lord. Not the goodness of man, the goodness of the Lord. So dapat ang lasa natin, ang ilaw natin, ay hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos na dapat ay pinakadakilain. Mahalaga ito. Bakit? Kasi darating ang pagkakataon, tatabangan ka na. Darating ang pagkakataon, mamamanglaw na yung ilaw mo. Bakit? Laging ikaw na lang eh. Pero wag mong sabihin wala ka ng lasa. Meron pa. Tinatabangan ka lang. Wag mong sabihin wala ng liwanag sa buhay mo. Nalalambungan ka lang. Alisin mo yung lambong, paggamit ka sa Panginoon. Makikita mo, yun ang sinasabi sa ating unang pagbasa. Kapag tumutulong tayo sa iba, mas magliliwanag yung buhay mo. Father, lagi na lang akong tumutulong eh. Alam niyo kung bakit tayo tinatabangan? Bakit tayo namamanglaw? Kasi dapat lahat tayo liwanag at asin eh. Ang sabi naman ng Panginoon, you are the light of the world, the salt of the earth.
The same thing na sinasabi niya sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, dapat lahat Kung lahat ay nagbibigay ng lasa, napakalasa ng pamilya. Kung ang lahat ay nagbibigay ng liwanag, napakaliwanag ng ating buhay. Pero anong magagawa natin? Patay na siya. Anong magagawa natin? Irresponsable siya. Anong magagawa mo? Maagang nag-asawa. Anong magagawa mo? Pwede mo bang sabihin sa kapatid mo, kayo naman ang mag-alaga kay nanay? Pwede mo bang sabihin sa kanya, ikaw naman ang magbigay, nagbigay na ako. Hindi mo po pwedeng ipwersa ang generosity sa tao. Kinakailangan kusa ito. Kung ayaw niyang maging asin na, kung ayaw niyang maging ilaw na, gagayahin mo ba? Anong mangyayari sa iyong pamilya? Kaya tayo namamanglaw. Kaya tayo tinatabangan kasi lagi na lang tayo. Kaya lang ganun So gagayahin mo pa sila. Walang mangyayari sa pamilya. Let me end with this. Kasi habang pinapagnilayan ko yung gospel reading, ang sabi dito kasi, there is this part that says, let your light shine before man. May na-chambahan akong nakita, ibang version, biglang iba't ibang version, iba't ibang Bible. May isang version na lang sabi, let your light so shine before man. Sabi ko nung una, parte naman ito. May so shine pa. Ang pinagkaiba nun? Pwede namang, let your light shine na lang. But I realize, mahalaga yung so. Kasi pag mahal mo yung isang tao, di ba? Parang hindi na-encapsulate dun sa love lang. I love you so much. Mahal na mahal kita. Kaya lahat ay gagawin ko para sa iyo. Lahat kahit buhay ko, ibibigay ko. I love you so much. Take note. John 3:16. Hindi sinabi doon, for God loves the world. Ano sabi? For God so loved the world. Hindi na kontento nung nasa langit lang, nagkatawang tao, hindi na kontento nung naging tao. Inalay ang buhay sa paraan na karumal-dumal na pagkamatay. For God so loves the world. Kapatid, baka pwede natin gamitin ngayon yung isang version. Kahit para sa ngayon lang. Lalong-lalo na kung tinatabangan ka na. Lalong-lalo na kung namamanglaw ka na. Paano kung wala na? Dapat ikaw na kasi wala nang mangyayari sa pamilya. Let your light so shine. Ibig sabihin, nagbigay ka na, stretch mo pa. Nagmahal ka na, i-upsize mo pa. Naglingkod ka na, i-stretch mo pa. I-highest level mo pa. Hindi naman nanggagaling sa iyong lasa at liwanag, galing sa Kanya. Hindi Kanya ilalagay dyan nang hindi mo kaya. At hindi Kanya ilalagay dyan nang hindi Kanya tutulungan talaga. Ito sanang pagdasal natin sa ating banal na misa.